Baka hindi niyo alam na si Secretary Dizon, kamag-anak ko ito eh. Dizon ako eh, sa aking ina. Taga-Angeles ang nanay ko, Dizon din siya. Kaya kung magtawag kami, pinsan. Isang buwan ka pa lang, pinsan. Pero yung bigote mo, hindi mo namumuti na eh. Ano kaya kung tumagal ka ng 6 months? Ako'y nalulungkot sa'yo eh. Thank you, Mr. Chair. Let's talk about clearing the system, Mr. Secretary. Let's go to the jugular. Doon po sa aming pagdinig sa Blue Ribbon, there was an instance where I asked your predecessor, what are the things that are being placed above the NEP? Kaya nagbo-bloat yung budget natin. He was talking about allocables, was talking about leadership and unprogrammed, and then the FLRs, which happened after the BICAM. Pangkaraniwan na yun, it's always the difference between the NEP and the GAA. I was able to calculate from what he told me at that time. I was able to summarize at least 1 trillion pesos over and above the ceilings indicated in the NEP. So, Mr. Chair, dito po sa 2026 proposed expenditure program of DPWH, nagkaroon ng revision from 880 million, billion ba to o million? 880 billion to only 624, or all in all 625.7 billion. So, nawala na ba yung sabi ko rito, taba ito eh. Kumbaga, Mr. Chair, sa katawan ng tao eh. 1 trillion peso additional to the ceilings already indicated in the NEP is 2 months. Parang ang sabi ko eh, taba na ng tao yun eh. Pag hindi natin inalis yung taba ng tao, ikamamatay niya yun eh. So, ano ang presumption dito, Mr. Chair? Sa 625.7, nawala na po ba yung binabanggit natin? Unang-una po, no, as a matter of fact lang po, ang nawala po dyan yung flood control locally funded projects at ibang mga proyekto. Pero kung ang tanong nyo po ay nawala na ba lahat ng taba, tingin ko po, base lang po sa pinakita sa atin ni Chairman ngayon, hindi po totoo yan at meron pa rin pong taba. So, At ibig kailangan sabihin po, pong hindi natin talaga na i-strike yung taba ng sistema. Hindi natin siya na-address. kailangan pong i-address, pero tingin ko po ang pag-a-address sa kanya, kailangan simulan sa budget, pero kailangan din po simulan sa proseso kung paano nagpapasok ng mga proyekto sa National Expenditure Program. I think, Mr. Chair, we can start by reviewing the allocations per district. Tama Kasi po, Tama po. nakita ko doon sa 2024, 2025, and finally 2026 budget allocation. Meron kang makikita dyan, Mr. Chair, na talagang lopsided eh. Merong bigla na lang magkakaroon sa isang district as much as 5 billion to 11 billion, samantalang iba at least 1 billion. Hindi ko maintindihan yung philosophy behind that eh. Sa palagay ko, yung nakapark dyan at saka yung taba-taba dyan, nandyan lamang yan eh. So unless and until we are able to justify bakit halimbawa ang isang distrito na napakaliit compared to other districts, wala naman significant na difference yung dalawang districts eh. Pero makikita mo, 11 billion yung isa is only 3 billion. I don't think that is justified. So, kailangan po siguro nating suyurin, Mr. Chair. Hanggat hindi po natin nagagawa yon, hindi po mawawala yung taba. Pagkatapos yung leadership,
Mr. Chair, ako po, nagtagal po ako sa House of Representatives. Mabuti na lang, party list lang ako. Hindi ko po minamalit ang party list. Pero kaya ko lang nasasabi sa party list, naging kalakaran na lang. Pag party list ka po, masaya ka na sa 150 million. Yung inyo pong constituency is nationwide. Mr. Chair, para ka rin senador pagka party list ka. Kasi nationwide ka. Pero ang budget mo, pang budget lang ng barangay kapitan. 150. Samantalang ang regular congressman, nag-average po ng 1B. Nasaan po yung katwiran doon, Mr. Chair? Nationwide kami, sa kagustuhan ko halimbawa na masuklian ko ng utang na loob dahil sa napakaraming botong nakuha ko sa iba't ibang panig, i-apportion ko sana. Sa 150 million, Mr. Chair, yung isa mabibigyan mo lang ng 300,000 na lang o kaya 250,000 at sasabihin sa iyo ng mayor, salamat po, Congressman, sa binigay nyo. At least may tatayo ko na po yung kubeta na. Nakita po ninyo kung gaano po. Samantalang ang isang distrito, 11 billion, merong 8 billion, merong 6 billion. Secretary, Mr. Chair, hindi ko po nakikita yung justification. Kaya nga ang tanong how do you allocate the finite resources of this country? Yung economist, sandali lang niyang sasabihin sa atin. Alam niyang kwentahin. Marami siyang variables, marami siyang parameters. Pero dito po, pag tiningnan nyo isang distrito, wala kang makikitang significant variable o indicator kung bakit mas marami ang dapat niya makuha. So let's start with that. That is supposed to be the starting point. Ang sabi mo kanina, Secretary, we should err at the side of caution. Gusto kong palitan. We should act at the side. Ayoko magkamali tayo. Not even erring. We should act on the side of caution. Agree po, Mr. Chairman. 100%. And then, Mr. Chair, kung pwede ko pang idagdag sana to, dito po itong Asset Preservation Program ng DPWH. 2022 to 2025, talagang papataas po yung expenditures. 117 million, a billion. 2023, 124 billion. 2024, 139 billion. 2025, 153 billion. Talagang papataas Mr. Chair, tama naman ito sapagkat kapag itong perang ito nagamit natin sa tamang pamamaraan, magagamit natin ng mas matagal ang ating mga kakalsadahan, mga bridges and so on and so forth. Di ba tama yun, Mr. Secretary? Tama po, Mr. Chairman. Pagkatapos biglang nagkaroon ng 2026, naging 105 na lang. Ang ibig ba sabihin nito, yung papataas na ganun, 4 na taong papataas, tas bigla mong ginanon. So, naisip ba natin na wala nang kwenta yung preservation program natin, Mr. Chair? Mr. Chairman, no, in fairness po, no, yung original po ay 105 billion. Pero itinaas po ito to 115. 123. 115 po. 115 lang po. Hindi po 123. Hindi, sa record ko po kasi 123. Ang final po ata na HGAB ay 115, Mr. Chairman. Pero tumaas pa rin po ng 10 billion. So, mababa pa rin kesa doon sa mababa pa rin po. Trajectory na nangyari. Tama po. In the last 4 years. Tama po. So, ang assumption po ba rito ay hindi na natin talaga iniisip na i-preserve yung ating mga assets? Hindi naman po ganon ang sinasabi sa akin ng mga kasamahan ko. Ito lang po talaga, ang unang-una,
ito po ang inapprove lang ng Department of Budget and Management nung sinabmit ng DPWH sa kanya ang asset preservation. In fact, ang inapprove lang po 105 at ito po ay nataasan ng konti ng HGAB to 115. Pero tama po kayo, kailangan po talaga humabol. No? Kasi like ngayon po, no, ang dami po nating mga tulay na nagkakaproblema. Kasama na po halimbawa ang San Juanico, yung pong bumagsak na tulay sa Cagayan. No, so ito po lahat ay dapat kasama sa asset preservation program natin na unfortunately nababawasan po no itong mga nakaraang mga taon. Pero unfortunately din po ito lang po ang inapprove. Pero we will welcome po kung itataas pa po lalo ito ng House ay ng Senate Finance Committee, Mr. Chairman. Mr. Chair, akala ko yung isasagot ninyo ay dahil sa karanasan din natin na ito pong laki ng perang ginamit natin. Halimbawa 2022, 117 billion. Pagkatapos sumunod na taon, 124 billion, 139 billion, hanggang umabot ng 153 billion. Pero hindi po natin nakita talaga na naging matagumpay po yung preservation ng ating mga assets, lalo na yung kalsada natin. Kasi marami po kaming nakita, lalo na po yung mga projects natin kung tawagin ay road slips, ano? Meron tayong mga landslide projects na yan, at saka yung slopes protection. Ang dami po, dapat makikita ninyo dyan dahil sa bago pa lang kayo, pero alam ko po na napakarami pong alingas-ngas sa departamento na yan. Dahil sa halimbawa po yung RACNet halimbawa. Alam naman po natin meron kayong memorandum sa DPWH na kailangan either ASTO ang specifications ng RACNet o kaya ASTM. Nagpalabas po kayo eh. Alam ko po, alam ko pa yung number ng inyo pong memorandum. Mr. Chairman, luma po ata na ano yan, no? Pero actually, para dito sa 2026, pinatanggal po natin lahat yan. No? Mabuti pinatanggal nyo kasi hindi naman sinusunod eh. Tama po. Alam po ninyo, ang standard ay ASTO o kaya ISTM. Pero ang ginagamit po pangkaraniwan, at ito'y nakita na natin sa maraming panig ng ating kapuluan, bibili sila ng RACNet sa China. Ang presyo po ay halos 62% ang baba niya doon sa talagang dapat na gamitin. So Mr. Chair, dahil sa nung nagbidding sa ASTO yung nilagay niya, at saka ASTM, napakataas na uri ng napapangiti si Yusek Ador, alam niya ito eh. Pagkatapos bibili sa China, alam mo, Secretary, pati yung ginagamit na ilulubog horizontally at saka vertically, kung minsan dapat 5 metro, Mr. Chair, ano? 1 metro na. Alam niyo yung RACNet kung gaano katibay yung galing sa China? Parang binalot mo ng sapot ng gagamba, Secretary. Kaya po hindi na preserve. Kaya po ang landslide, gano'n na lang po nangyayari. Kaya ang alam ko, kaya po siguro nyo binaba. Ang gusto ko sanang isagot yun, napansin po kasi namin, sobra-sobra talaga, pero hindi naman talaga nakatutulong para i-preserve yung assets na ating mga nagawa sa mga nakakarang mga panahon. Mr. Chairman, alam niyo po, na-mention niyo po yung RACNetting. Pero habang ako'y araw-araw na tumatagal sa departamento, lahat po ng sinasabi nyo, nakikita po natin on the ground. Ngayon lang po, meron pong bumagsak na kalye ngayon sa Bukidnon, kahapon. Yung Buda Road sa Bukidnon, papuntang Davao. Hindi po natin alam kung ano ang dahilan nun. Pwede pong earthquake ang dahilan, pwede pong landslide ang dahilan, pero pwede din pong kakulangan ng asset preservation ang dahilan. Dahil po itong kalyeng to 1999 pa ata o 2000. So 25 taon na yan. No? So marami po ganito, no? At very very unfortunate po itong mga pangyayaring ito. Pero kagaya nga ng sinabi ko kanina po nung sa aking opening statement pa lang, wala po ako dito.
At madali po para sa akin siguro dahil isang buwan pa lang po ako siguro dito, isang buwan at halos isang buwan at kalahati pa lang ako dito. Hindi po ako pumunta dito para idepensa itong mga nangyayari sa DPWH. Pero nandito po ako, ginagay po ako ng Pangulo dito at yun ang kabigin-biginan niya para po baguhin. Kaya po lahat po ng suggestion ni chairman na nakikita natin na obvious na may problema, talaga po dapat baguhin na natin ngayon. Kasi po, matagal na po ito. Matagal na po ito nangyayari. Hindi lang po ito ngayong taong ito. Mr. Chairman, hindi lang po the last 3 years ito. Sabi nga po ni Senator Gigarda kanina, dekada na po ito. So, ako po, sabi ko nga ako, nandito lang ako ng 2 taong kalahati. At hindi ko sasayangin yung oras na ginagay po sa akin dito ng Pangulo para lang makipaglokohan at hindi baguhin ito. So isang linggo, isang buwan ka pa lang sa Isang buwan pa lang departamento. po, mahigit. Opo. Alam mo, Mr. Chair, baka hindi niyo alam na si Secretary Dizon, kamag-anak ko ito eh. Dizon ako eh, sa aking ina. Taga-Angeles ang nanay ko, Dizon din siya. Kaya kung magtawag kami, pinsan. Isang buwan ka pa lang, pinsan. Pero yung bigote mo, hindi mo namumuti na eh. Ano kaya kung tumagal ka ng 6 months? Ako'y nalulungkot sa iyo eh. Alam kong gusto mong ayusin, alam kong gusto mong baguhin at magbago lahat ang problema ng departamento. At ako ay isa sa naniniwala sa kagustuhan mo na mabago mo ang maraming problema na kinasasangkutan mo ngayon. Kung matutulungan ka lang namin sana ng higit pa sa magagawa namin ngayon, ay gagawin namin. Alam ko naman ang ating chairman ay isa sa mga maasahan natin kung pag-uusapan ay yung paglilinis ng departamento. Katulad halimbawa nung kami po ay naghihiring sa ibang komite, yung Philippine Science Agency, siya pala ay may kakayahan na magbigay ng maraming pantulong sa mga iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan. Alam din niya kung anong pwedeng itanim sa anong lugar. Meron yata silang mga technology na nakakalap o nagagamit, may mga equipment sila. Ang sabi ko sa kanila, Mr. Chair, Secretary, bakit hindi mo tulungan ng DPWH? Hirap na hirap sila. Isip-isipin mo ka ako, yung sumbong sa Pangulo na ginagamit nila ngayon ay nanggaling sa MYPS application. Dapat sana ang ginamit yung PCMA application. Kaya makikita po ninyo kako, pag kinumpara nyo yung dalawa, magkakaroon po kayo ng discrepancy ng coordinates. So, tumatango-tango si Yusek Conti. Tama o hindi? Ako po kasi, nireview ko yung mga submissions. Dahil binigyan po ako ng USB ng Pangulo nung simulan ko po yung Blue Ribbon nung ako pa po ang chairman. Kaya hindi ko po extensively nagamit sapagkat yung lamang siniyasat namin, nakakuha na ako ng mga ilang projects. Nag-random lang ako. 15 yung nakita ko. Magkakaiba yung coordinates, hindi pareho. Magmula sa 67 to at least 477 meters ang coordinates na pagkakalayo. Ay sabi ko sa Philippine Science Agency, bakit hindi mo ako tulungan? Nakita mo, wala pala kayong wala pala kayong satellite connection dahil mahal daw. Sabi ko, kahit mahal ito, Secretary, kung ito ang kinakailangan para lamang yung inyong mga encoder sa baba, hindi nakakagawa ng kalokohan na ipinapalit-palit yung mga litrato na kunwari tapos na yung flood control, hindi para tapos. Ang ginagamit lang nila mga cellphone na yung signal mahina pa. Kaya nga, pag mahina ang signal, lalong lalayo ang coordinates. Hindi ba, Jose Cador? O, yan po eh. Isip-isipin na, sasabihin po ninyo na sa PCMA po real time. Wala pong real time. Yung encoder po ninyo, ginagawa po niya, nag-i-encode siya every end of the month. So monthly. Wala talaga eh.
Sa totoo lamang po, wala ni isa man na po pwedeng sabihin natin real time kung anong nangyayari on the ground. Ito yung kinakailangan pong gawin. Nabiro ko pa nga po sila eh. Hinahanap po namin kako yung mali-maletang pera na nakatago sa mga iba't ibang lugar. Na nakolekta nila sa flood control. Pwede po ba niyong malaman sa magitan ng inyong equipment kung nasaan ang mga perang ito? Kahit na biro lang nasasabi namin, Secretary, sapagkat kailangan po nating gawin lahat. Ang lahat ng kaparaanan, maitama lang natin ang maraming dapat itama. Hindi natin magagawa. Siguro magtatagal bago natin magawa. Ngunit kapag naumpisahan natin by acting on the side of caution, not erring on the side of caution, yun po ang dapat natin gawin, Mr. Secretary.